Ang kwento ng dalawang anghel. May dalawang anghel na naglalakbay. Sa kanilang paglalakbay, sila ay ginabi at naghahanap ng matutuluyan. May nakita silang malaking bahay. Doon tayo. Makiusap tayo, baka tayo ay patuluyin nila. Sabi ng nakababatang anghel. Bumukas ang pinto. At isang matandang lalaki ang nagbukas ng pinto. Ang leeg niya ay nakakasilaw. Dahil sa gintong kwentas na kanyang suot. Kami po ay ginabi sa paglalakbay. Maaari po ba kaming makituloy? Sabi ng nakakatandang anghel. Hindi agad nakasagot ang matanda at tinitigan sila. Nag-alinlangan ang matanda sapagkat sila'y nakabat kayo. At hindi alam na sila ay mga anghel. Ngunit dahil sa pakiusap ng mga anghel na nagbalataong tao, sila rin ay pinatuloy. Sila ay pinatulog sa isang masikip na kwarto na may matigas na higaan. Hindi sila inalok ng makakain kahit na alam ng matandang mayaman na sila ay nangangatog na sa gutom. Nung sila ay matutulog na, nakita ng nakakatandang anghel na may butas ang dingding ng kwarto. Inayos niya iyon at isinarado ang butas. Nakatingin lamang ang nakababatang anghel sa mangyayari. Kinabukasan, sila ay nagpasalamat at umalis na. Naglakbay na naman sila at napunta sa isang bukid. Gutom na talaga ako. Sabi ng nakababatang anghel. O sige, teka lang. Sa banda roon ay may maliit na kubo. Tignan natin at tayo ay magtanong sa kanila. Nung sila ay malapit na sa kubo, nakita nila ang mag-asawang matanda. Makikita sa kanilang tindig ang hirap ng buhay. Magandang hapon sa inyo. Kayo ba ay naliligaw? Sabi ng matandang lalaki. Ginabi na po kami at kami po ay nagugutom. Nakakahiya po, ngunit manghihingi kami ng pabor. Na kung may konti kayong tinapay ay manghihingi po kami. Para kami ay makaraos sa gabing ito. Sabi ng nakakatandang anghel. Oo, meron kami dito at gabi na rin masyado para kayo ay maglakbay. Kaya dito na kayo magpalipas ng gabi. Sabi ng matandang babae. Ng ating inaakala, tayo ay binibiyayan sa paraang madalas ay hindi natin alam. Gutom man hindi pa rin masyadong nakakain ang nakababatang anghel. Sapagkat napansin niyang ang ibinibigay sa kanila ay tanging pagkain ng mag-asawa. Inalok niya subalit ipinilit ng mga matatanda na sila ay kumain sapagkat sila ay malayo pa ang alakbaying kinabukasan. Maliban doon, pinatulog sila ng mag-asawa sa kanilang higaan at ang mga matanda ay natulog sa sahig. Kinabukasan, nagising ang nakababatang anghel sa isang malakas na iyak. Lumabas siya at nakita ang matandang babae. Umiiyak habang tinitignan ang asawang. Inaasikaso ang namatay na baka. Datangin nilang kayamanan, bumalik sa loob ng kubo ang nakababatang anghel. Na may galit, hinahanap ang isang anghel at sinabing, "Bakit mo ito ginawa? Iyong mayamang matapobre hindi tayo inasikaso. Pero inayos mo pa ang dingding ng bahay niya. Pero itong matatandang halos lahat nagmayroon. Sila ay inalay sa atin. Hinayaan mo pang mamatay ang baka nila. Bakit?" Naiintindihan ko ang ngit-ngit mo, munting anghel. Pero nung nandoon tayo sa mansyon, ng matandang matapobre na sinasabi mo, nakita ko na may kayamanan sa butas ang dingding eh. Hindi pa niya iyon nakikita. At dahil sa masama ang ugali niya tinakpan ko iyon. Kagabi naman, dumating ang anghel ng kamatayan. Kinuha ang matandang babae. Pero dahil mabait sila sa atin, ang kanilang baka, ang aking ibinigay, sa ating buhay. Maraming ganitong kwento. Kadalasan nauna ang ating pamhusga. Pero ang ating nakikita ay hindi ay maaaring hindi tulad. At dito na nagtatapos ang kwento ng dalawang anghel na naglalakbay. Hanggang sa muling kwento, kaibigan.